Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Medyo kakaiba po itong katanungan sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, Idol, may tanong po ako. May parisan po ako na ibon, muabe, dilute. Ang kapares blue, split dilute. Pero naglabas po sila ng visual na blue danpalo. Saan po kaya galing yung karga na danpalo? Saka paano ko po ma-ID yung parent niya? Kasi dilute lang daw yung declare kay sir ng nabilhan niya. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. So itong katanungan sa atin ni sir, napaka swerte ni sir dahil ang declare dilute pero naglabas po ng visual blue danpalo. Mga kaibon, alamin po natin kung ano ba ang mode of inheritance ng mga danpalo. Ang mga danpalo po mga kaibon, ang mode of inheritance po niyan autosomal recessive. Kinakailangan po para makapagpalabas tayo ng visual, dapat po parehong parent merong dugong danpalo. Sa mga dilute naman mga kaibon, ganun din po yan. Ang mga dilute po, ang mode of inheritance niyan, autosomal recessive din po yan. Kinakailangan, para din makapagpalabas ng visual dilute, dapat po parehong breeder merong dugong dilute. So dito kay sir, ang magiging ID ng parisan mo, muabe, dilute, split danpalo, at blue, split dilute, split danpalo. So yan po mga kaibon ang magiging ID ng parent. Doon sa inakay, posible po na baka po yan ay isang danpalo na dilute. So mas maganda, ikip mo yan na danpalo na dilute. So dapat itis breed natin yan sa merong dugong dilute para malaman natin kung maglalabas ba ng visual. Sa tingin ko baka po blue na dilute danpalo yan dahil po ang parent pareho po merong dugong dilute. So baka po kinakailangan matis breed natin sa meron din dugong dilute. Sa mga kapatid niya na non-visual, halimbawa po naglabas yan ng non-visual dilute, so ang magiging ID nun, for example, blue. Blue, split dilute, possible split danpalo. Halimbawa naglabas ng blue dilute, ang magiging ID nun, blue dilute, possible split danpalo. So yan po yung magiging ID. So yan pong parisan po ninyo, naka-split po yan sa danpalo. Kaya po naglabas ng visual. So yan po yung unang katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangalawa na tanong sa atin mga kaibon, magandang bati po ulit idol. Meron din po akong parisan na back to back yellow bulls, mabilis at masinop sila, mangitlog hanggang 6 at malaki po talaga ang itlog. Problema lang, dead in shell. Lahat ng itlog walang pong napipisa. So tinatanong sa atin dito ni sir, baka daw yung ligo ng breeder habang naglilimlim. So mga kaibon, meron kasi mga pagkakataon na talagang minsan nagkakaroon palagi ng dead in shell. Dahil mga kaibon, minsan hindi talaga compatible yung breeder natin, kaya ang suggestion dyan binibiyak. Meron naman minsan na talagang mahina ang pandetect ng breeder natin, kaya minsan kahit na alam na niya na mapipisa or baka hindi niya alam na mapipisa, so hindi niya, kumbaga kinakailangan kasi kapag 3 days or 5 days kinakrakan na yan ng konti para kumbaga hingahan yan ng inakay sa loob ng shell. May mga breeder na hindi ginagawa yan. So kapag hindi yan ginagawa, yan po ang nangyayari. Minsan dead in shell dahil po wala namang crack yung itlog, hindi na nakakahinga, and then bukod doon sa wala kasing
crack yung itlog, kumbaga hindi mapapalaki. Kasi minsan mismong inakay na po sa loob ng shell ang kumbaga nagpupumilit diyan na para makalabas. Kasi yun na po ang sign na doon siya pwedeng lumabas kasi nandoon ang merong hangin. So mga kaibon, minsan naman may mga pagkakataon na dahil nga mahina ang pandetect ng breeder natin, halimbawa po 10 days pa or 9 days pa or 8 days pa bago mapisa yung itlog, yung breeder natin panay na ang ligo. So kapag panay na ang ligo, ngayon maglilimlim, so hindi pa yan papisa, minsan yan po ang nagiging problema, nabubugok yung itlog. So minsan kasi may mga breeder talaga na ganyan na mahina po ang pandetect. Halimbawa po, dahil magandang klaseng parisa naman po ito, mas maganda wag mo na pong biyakin. Kung meron man pwedeng paposteran ng itlog, mas maganda ipaposter na lang yung mga nagiging itlog po nila. Kasi mga kaibon, dahil nga yung breeder natin medyo mahina ang pandetect, kahit biyakin natin yan, ganun pa rin ang mangyayari. So hindi naman natin pwedeng pigilan yung pagligo ng breeder natin kahit na hindi pa naman pwede na maligo dahil mabubugok yung itlog. Ang pagligo kasi mga kaibon ng mga magagaling talagang breeder, 4 days or 3 days mapipisa na yung itlog. Yan po, minsan araw-araw na yan naliligo. Or kung hindi man yan naliligo, nagbabasa ng nesting material para ilagay po doon sa itlog na malapit ng mapisa. Ang purpose kasi ng pagligo ng mga breeder ng yan, yan po ay isang pampalambot ng shell doon sa mga papisanan na itlog. Para po halimbawa kagaya nga ng nabanggit ko kanina, kung may crack na yung itlog, kapag malambot na yan, may mga pagkakataon na kahit konting crack uli ng breeder natin yan, kaya na po yan i-push ng ang sisiw sa loob dahil malambot na po ang shell. Pero kung halimbawa hindi nagbabasa ng nesting material yung breeder natin or hindi naliligo, may mga pagkakataon talaga na yan po ang nangyayari, nagiging dead in shell. Hindi nakakalabas yung inakay sa loob ng shell dahil matigas. Tapos minsan meron ding breeder na hindi nagka-crack. So mahina ang pandetect ng mga ganyang klase ng breeder. Kahit po biyakin mo po yan, ganun pa rin po ang mangyayari. Kaya masasuggest ko po dyan, mas maganda ipaposter nyo po yung mga nagiging itlog. So yan po yung pangalawang tanong sa atin ng kaibon natin. Pangatlong tanong, idol, tanong lang po, bakit kaya walang lumabas kahit isang ino sa green opa split ino cock, ang kapares green split ino hen, lahat na anak 4 normal green? Unang class po idol, basal, baka walang karga idol, sabi ng benta naka-split sa ino opa. So sa mga nagpaparis po ng back to back na naka-split sa ino, so sa ganitong klase ng pagpaparis, swertihan po yan. May mga pagkakataon na maglalabas yan sa unang clutch, may mga pagkakataon naman sa unang clutch wala. Minsan inaabot pa nga ng 3 clutch bago maglabas ng visual. Kapag naman swerte natin, unang clutch lalabas yan ng visual, or kaya kada clutch merong visual kahit isa or dalawa. Sa mga ganito kasing pagpapare, swertihan po ang ganito. Pero kapag inabot po yan ng 4 na clutch or 3 clutch, sabihin na natin na 4, walang nilabas na visual, baka wala pong karga. So dapat kapag kaganyan, tanungin mo yung sealer na nakaganitong clutch na wala naman nilalabas po na visual. Sa mga sealer naman, maging tapat po tayo. So yan po yung pangatlong tanong sa atin. Pang-apat na tanong, good day sir, tanong ko lang kung normal lang ba na kung minsan hen ang nagsubo sa proven cock? Salamat po. Mga kaibon, may mga pagkakataon talaga, lalo na po kung malapit nang mag-breed. Halimbawa, paitlog na yung hen. So minsan ang hen sumusubo din yan sa cock. May mga pagkakataon po na ganyan. Minsan naman mga kaibon, kapag malapit na maglimlim yung hen, susubo din po yan sa cock. Ganito kasi yan mga kaibon, may mga pagkakataon kasi na nagsasalitan yan magsubo sa mga inakay. Kumbaga tinuturuan lang ng, lalo kung mga basal, tinuturuan lang ng hen
kung paano magsubo. Minsan naman talagang ginagawa po yan ng hen para po masanay na or matuto yung cock. Halimbawa kasi yung hen naglilimlim, ang cock po ang abala niyan sa pagsubo doon sa hen habang naglilimlim. May mga pagkakataon na magpapalitan yan. Ang hen lalabas para mag-inat-inat or kumain, ang cock ang maglilimlim. Ngayon, kung gusto magtagal ng hen sa labas, siya po ang susubo doon sa cock sa loob. Ganyan po yan mga kaibon. Minsan naman kapag nagkaroon na po yan ng inakay, ang magiging abala sa pagsubo dyan, yung cock, siya po ang abala sa pagsubo. May mga pagkakataon po yan na makikita nyo po ang hen, lalabas po yan, tutuka ng pagkain. Tapos pag nakatuka na po yan ng pagkain, mapapansin nyo yan, minsan sinusubo niya sa cock. Ngayon, ang cock po papasok, isusubo rin sa mga inakay. So yan po, napakagandang breeder po kapag ganyan yung mga breeder po ninyo. Normal po yan mga kaibon. So ito po, yung huling tanong sa atin. Present Idol, may tanong po ako. Meron po akong Par Blue Opa Pale na hen. Tapos meron din po akong nahuli na Bio Par Blue Opa Cock. Di ko alam kung ang karga. Di ko alam ang karga. May egg na po sila. May posibilidad po ba na maglabas sila ng visual? Mga kaibon, ulitin din natin dito sa Pale Fallow. Ang mode of inheritance din po ng mga Pale Fallow, autosomal recessive sa din mga po kaibon yan. natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa po ganitong klase po ng sa ating parisan, lahat. hindi po God ito bless po maglalabas sa ating ng lahat, mga visual kaibon. Pale Thank you po. Fallow. Swerte natin kung yung nahuli natin kargado ng Pale, pwede yan maglabas ng visual. Pero po, kung wala po yan na dugong Pale Fallow yung nahuli nyo po na cock, ang magiging inakay po niyan, lahat po yan naka-split po yan sa Pale Fallow. So lahat po na magiging inakay po niyan naka-split sa Pale Fallow. Ganito po ang magiging inakay po niyan. Lalabas po yan ng Par Blue split Par Blue Opa, split Pale Fallow, at pwede po yan maglabas ng blue. Kapag naglabas po ng blue, ang ID po noon Blue to split Pale Fallow. So yan po, Blue to Opa, split Pale Fallow. So yan po mga kaibon. Sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito po muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.